sa mga bago pa lang dito sa aking channel, kung bago ka pa lang dito nanonood, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi sa ating mga balita, no? And at the same time, kung nakasubscribe kayo sa akin, ma-notify yung mga cellphone ninyo kung meron tayong breaking news, meron tayong bagong uploads, o kung nagla-live ang itong channel na to, malalaman ninyo. Okay? So sabay-sabay muna tayong mag-subscribe sa Donmar TV. 1, 2, 3, go. Okay, nakasubscribe na ba? Nangyari kanina sa House of Representatives na uminit yung debate ni na Representative Abante at itong si Joey De Vivre, no? Yung ating kaibigang vlogger. At itong pasabog na revelasyon patungkol po kay Pebbles, no? May revelasyon siya patungkol kay Attorney Harry Roque. Okay. Ito, pakinggan natin itong balita na ito. Play. Isiniwalat ng isang vlogger sa pagdinig ng kamera kung sino ang umano'y nasa likod ng pagkalat ng tinaguriang pulveron video ni Pangulong Bongbong Marcos. Nagkasagutan din na ang isang kongresista at vlogger na sa frontline ng balita niya, si Marian Enriquez. Nagkainitan sa pagdinig ng House Tri-Committee tungkol sa paglaganap ng fake news sina Congressman Benny Abante at vlogger na si Elizabeth Joey Cruz. Napikon si Abante sa pahayag noon ng vlogger tungkol sa kanya. Uy, napikon daw si Abante. Pero ayon kay Abante, kanina, napakinggan ko to kanina eh. Nakita ko to ng buong buo eh. Hindi naman napikon si Abante, sabi niya. Hindi naman siya onion skin. At hindi naman siya galit kay Joey. Kayo talaga mga news 5 ha. O, yun ang fake news. Sabi niyo napikon. Hindi naman, sabi ni Abante, hindi siya pikon eh. Di ba? Kayo talaga news 5. Pero sa tingin ko naman, napikon siya. Sabi mo, ganito, kung Abante, paswelduhan ka ng taxpayer, gago. Tinawag mo akong gago. Oh, bakit? Ba't mo ginawa sa akin yun? Sagot ni Cruz, we do not know each other personally. Therefore, the statement was said based in a not personal way, but it is... Ako, let me explain this one ha. Alam niyo sa totoo lang, bilang isang vlogger, no? Ang hindi kasi maiintindihan ng mga government official, yung mga binabanata namin, yung mga profanity, yung mga bad words na yun, yung mga gago, tanga, yung ano pa ba, bobo, ang hindi nila maiintindihan, expression lang yun. No, wala namang personal. Kaya nga lagi kong sinasabi dito sa channel ko, 'di ba? Na hindi po tayo galit sa mga binabanata natin ng mga government officials. Galit lang po tayo sa kanilang maling ginagawa o yung mga ginagawa nila na hindi tayo sang-ayon. Kung may nasabi man kami na hindi magandang words, no? Oh, sorry for that, no? Kasi po, tao lang po kami. Tao lang po itong mga vloggers na ito at sometimes they get emotionally carried away, no? Na to the point na makapagsabi na sila ng parang nagmumura. 'Di ba? Alam ko mali 'yan. Pero hindi ibig sabihin na binastos ka na personally. Yan ang hindi nila maintindihan eh. Kaya si Joey explain kay Abante. Si Abante naman hindi niya maintindihan. Okay? Patuloy. Observation. Giit ni Abante. What is your right to tell me I'm gago? That is part of my freedom of speech. Pero mas lalong nainis ang kongresista nang balikan ang sinabi raw noon ni Cruz na may isasampal daw siya sa pagmumukha ni Abante. If I tell you right now, meron sigurong post itong, o meron silang sinabi itong si Joey na isasampal ko ito. Hindi naman literally nasasampalin ka. Ang in-explain dito ni Ma'am Joey is isasampal niya yung ebidensya, yung kanyang facts. Kaya nga si Ma'am Joey dito,
hingi siya ng hingi sa context ng pinag-usapan ni Abante. Hindi niya makuha eh. Yung bang titirahin ka ni Abante na hindi mo alam kung saan yan? Saan galing mo nakuha yung sinabi ko? Hindi naman binigay ni Abante kung ano yung mga detalye patungkol sa vlog ni Joey. Sa dami-daming vlog nang nagawa nitong si Joey, hindi na niya yan makakalkal kung anong pinatutukuyan mo dyan. Di ba? Si Joey naman, formulate siya ng formulate kung anong ibig sabihin ni Abante. Hindi niya mag-gets kasi nga, hindi siya binibigyan ng hint kung anong topic dyan. Di ba? Kinuha lang ni Abante yung isasampal namin sa iyo ito. Hindi mo nga sinasabi na ito yung katotohanan, isasampal. Hindi naman kasi yan literal eh. So, anong ibig kong sabihin dito? Hindi kayo talaga you will not meet there. Ibang daanan po ang dinaanan ni Joey, ibang daanan rin yung dinaanan mo, Abante. Okay? Vlogger nga siya. Kaming mga vlogger, sometimes kasi, gagawa kami ng paraan na yung aming mga audience namin makilevel kami sa mga audience namin, makamasa. Okay? So, iba yung language namin na ginagamit para maiintindihan ng mga viewers namin. Kasi kung gagamit kami ng mga jargon words na sobra ng malalim patungkol sa wala, magiging boring yan sa kanila. Okay? So alam ko bilang isang vlogger, you have to exaggerate your emotion to catch the attention of your audience. Okay? Ini-emphasize lang ba? Okay? Yan ang hindi mo maintindihan, Abante eh. Yung opinion ko yan Sampalin kita. Freedom of speech yan. That's part of your freedom, Mr. Chair. Pag sinampal kita, hindi na freedom of speech yan. Of course, sir. It's overt hindi action na. already. Yes, hindi sir. Na, no? Yes, sir. Ang galing. Meron pa siyang mga extra galing. Abante, hindi ka dapat ganyan, no? Huwag mong idaan sa init ng ulo. Magaling ka. Natigil lang ang sagutan ng pumagitna ang chairman ng komite. Naungkat din sa pagdinig ang sworn Ito rin, affidavit ang dami ng problema sa Pilipinas. Dumagdag pa itong pinasabog na balita ni Pebbles. blogger na si Pebbles Conana. Sinabi niyang si Attorney Harry Roque ang umano'y mastermind sa likod ng kumalat na edited video ni Pangulong Bongbong Marcos na gumagamit ng cocaine na binansagang polvoron video. Ang dahilan daw para sirain ang kredibilidad ng Pangulo. Sa palagay ko po, Mr. Chair, party po yun ang plano ng gusto nilang pabagsakin ng presidente. Wala pang pahayag dito si Roque. Samantala, pinasight in contempt ang mga vlogger na sina Sas Rogando Sasot, Lorraine Badoy at Jeffrey Celis dahil sa hindi pagdalo sa hearing ng walang legal excuse. Kinontempt din ng vlogger na si Mark Lopez dahil sa kanyang post na sinisiraan ang komite matapos dumalo noong nakaraang pagdinig. Sa gitna ng kumakalat na fake news online, sinabi ng mga kinatawan ng Meta na dumalo sa pagdinig na mayroon silang ginagawang hakbang para labanan ang misinformation. Tinatanggal na raw nilang mga account at content na lumalabag sa kanilang community standards. Ang hirap kasi dito sa Pilipinas, kumuha sila ng itong Facebook rin kumuha sila ng fact checker na bias rin ang mga fact checker nila. Dapat siguro, dati na yung sinabi ni Mark Zuckerberg, yung nagmamay-ari ng Facebook sabi niya tatanggalin niya itong mga fact checkers na ito. Bakit until now nag-i-exist pa rin yung fact checker dito sa Pilipinas na sobrang bias naman yung mga fact checkers na yan. Yan nga ang naalala ko tuloy yung sinabi ni Attorney Cruz, Attorney Trixie Cruz Angeles, na sino ang mag-determine na fake news yan? Kung may isang issue na puputok, sino ang mag-determine na yan ay fake news o hindi? Dahil kung sasabihin ng mga kalaban ng mga Duterte na
fake news yan. Pero sasabihin rin ng DDS na totoo ito. So sino ngayon ang mag-determine kung fake news yan o hindi? Di ba? Magdidebate pa rin. So ngayon, parang kino-question nila yung mga nagmamay-ari ng Facebook, which is itong Meta, na kaya ba nilang i-take down itong mga ganitong bagay. Sabi rin nila na kami sir, no? Kasi they are speaking in English word, English language. Ito i-translate ko na lang Tagalog. Parang sinabi nila na hindi po kami ang mag-check kung tama yan o mali. Ang taong bayan po, no, ang gumagamit po ng Facebook, ang which is tama, no? Yan naman kasi ang gusto na mangyari ni Mark Zuckerberg, na mismo na ang mga audience sa Facebook ang mag-determine kung fake news yan o hindi. Kasi ako, no, very simple lang naman. Kung merong isang issue sa Facebook, no, alam ko naman kung ano talaga yung fake news at hindi. O, yung one time, no, ako, tao lang ako, nagkamali ako. Na-share ko yung sinabi di umano ni Vice Ganda na hindi pala totoong sinabi ni Vice Ganda. Sinare ko lang naman. O, yun, na, yung aking Facebook na flag as fake news pala yun. Ako rin, akala ko totoo. Nag-share lang ako, no? O, so mga ganun ba? So, ma-determine yan eh kung fake news o hindi. Kasi marami meron man tayong option, no? Bilang user sa Facebook, meron tayong option na i-report natin, mali ito eh. Sometimes kasi yung mga fake news, i-exaggerate nila yung isang issue eh. Okay? Too good to be true ba? Lalo na yung mga mapanirang impormasyon, binabawasan din ang pagkalat ng low-quality content. Nakipag-partner din sila sa third-party fact-checkers gaya ng Rappler, Verifiles at Agence France Press sa pagtukoy ng mga content na may misinformation. Diyan tayo nagka-problema. Itong Verifiles at itong Rappler pa talaga yung napili nila eh. Ay nako. Andin daw sila sa mga law enforcement agency. We can ourselves send content for the fact checkers to check, or the fact checkers can do it themselves. Tingin naman ng ilang kongresista, pananagutan ng mga social media platform gaya ng Meta ang pagpuksa sa fake news. Baka kailangan na raw imandato ang pag-register ng mga social media platforms sa bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Mario. So, yan po ang nangyari kanina, ha? So let's wait for bago ako magre-react doon sa sinabi po ni Pebbles patungkol po ni Attorney Harry Roque. Hintayin muna natin yung sagot ni Attorney Harry Roque kasi it will be unfair naman on the part of Attorney Harry Roque na magre-react tayo na hindi pa naka-react o nakapagbigay ng opinion si Attorney Harry Roque sa pag-aakusa sa kanya na siya yung mastermind doon sa Pulboronic video na yan. Okay? Basta, ang punto dito ba, na ang fake news kasi, no? Ang fake news kasi, hindi sa lahat ng bagay yung fake news, talagang inakusahan nila yung fake news, ito fake news. Hindi. Sometimes kasi itong mga vloggers magsasabi sila ng totoo sa isang politician, no? Parang binabanatan nila yung isang let's say for example yung isang congressman, binabanatan mo sa kanyang hindi kasang-ayon sa ginagawa niya diyan sa kongreso. So merong magsasabi fake news yan, fake news. Hindi mo masasabing fake news yan kasi reaction yan. Pagsasabihin ko, or example pagsasabihin ko na yan si Representative Abante, mainit ang ulo niyan, mainitin ang ulo niyan. Hindi yan fake news. Because that's my opinion. That's what I observe sa pagkatao ni Representative Abante. Hindi po fake news yan. Hindi kasi tayo magkaintindihan dyan eh.
Iba kasi yung merong issue, nagbigay ka ng opinion at reaksyon. Kung hindi nila magugustuhan yung opinion at reaction mo, tatawagin na nila kaagad na fake news. Hindi. Opinion na yan. He has the right to have her or his opinion. Ay nako, ang gulo-gulo niyan. Ay nako, ang easy-easy niyan. Ganyan nga at the end of the day, sa sobrang dami ng problema ng Pilipinas, bilyon-bilyon po ang kino-question ng mga tao na nawala na pera dyan sa PhilHealth, kung ano-anong mga GAA, dyan sa BICAM report na yan. Bakit ito pa yung inuna ninyo? Yan ang nakakasakit rin sa atin eh. Ay nako. Dawn must be dead, dawn must be dead. You must be dead, I'm gone. Dawn must be dead, dawn must be dead. Must be dead. Si Don Mark, dito na laging nakaabang. Hatid ang balita mula umaga hanggang gabi. Politika sa Pinas, bawat galaw na susubaybayan. Kasama ka sa kwento ng bayan, laging may say-say. Laging updated sa kwentong politika. Si Don Mar ang kasama mo sa bawat balita, sa bawat issue at pangyayari sa bansa. Don Mar TV, para sa bayan talaga. Senado, Kongreso, Malacanang at kalsada, bawat usapin, sinisilip niya ng tama. Ang totoo at walang bias ang kanyang dala. Para sa Pilipino, bawat kwento'y may halaga. Laging updated sa kwentong politika. Si Don Mar ang kasama mo sa bawat balita, sa bawat issue at pangyayari sa bansa. Don Mar TV, para sa bayan talaga. Kung gusto mo ng balita, dito ka tumutok. Walang kasinungalingan dapat at walang halong usok. Si Don Mar ang gabay mo sa katotohanan. Bawat balitang dala sa bayan nakalaan. Laging updated sa kwentong politika. Si Don Mar ang kasama mo sa bawat balita, sa bawat issue at pangyayari sa bansa. Don Mar TV, para sa bayan talaga. Don Mar TV, ang iyong kakampi sa balita. Tunay na serbisyo sa bayan, nakatuon ang mata. Kaya't mag-subscribe na para lagi kang una. Sa kwentong politika ni Don Mar TV tayo magkakain.